Sa isang malayong baryo na napapalibutan ng masukal na kagubatan, may isang matandang albularya na naninirahan sa isang payak na kubo. Kilala siya bilang tagapanggamot, tagapayo, at tagapagbantay ng mga lihim ng kalikasan. Tahimik ang kanyang buhay, ngunit sa mga mata ng mga tao, siya ang huling takbuhan sa oras ng panganib. Isang gabi, may kumatok sa kanyang pintuan. Isang ina, namumugto ang mga mata sa pag-iyak, karga ang anak na nanghihina at tila hindi na makilala ang sarili. Nang masilayan ng albularya ang bata, agad niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya. Mabigat, malamig, mapanganib. Nilapag ng ina ang bata sa banig. Tirik ang mga mata nito, nanginginig, at ang bibig ay bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Sa bawat hakbang ng albularya, palapit sa bata, lalong lumalamig ang hangin. Tila may mga matang nakatitig mula sa dilim. Hindi ito karaniwang sakit. Hindi ito gawa ng lagnat o lamig. Isa itong pagsanib. May nilalang mula sa kadiliman na sumakop sa katawan ng bata. At ito ay isang aswang. Nag-umpisa ang albularya sa paglilinis. Naglatag siya ng asin sa 4 na sulok ng kubo. Sinindihan ng itim na kandila at binudbura ng langis ng niyog. Hinaluan ng durog na dahon ng sambong at kamangyan. Habang bumubulong siya ng sinaunang dasal, unti-unting lumalakas ang pag-ungol ng bata. Biglang naputol ang sindi ng kandila. Umihip ang malakas na hangin. At mula sa kisame, may bumabang anino. Matangkad, payat, mahahaba ang kuko. At ang mga matay nagliliyab sa pula. Hindi ito imahinasyon. Nasa harap na mismo ang aswang. Tumapo ito sa tabi ng bata. Tila ba ipinapakita kung sino ang tunay na may-ari ng kaluluwa ng bata. Ngunit hindi umatras ang albularya. Sa halip, inihagis niya ang isang boteng may langis at dasal. Tumama ito sa sahig at biglang nagliyab ng apoy. Napaatras ang aswang. Sumigaw. Napaso ng liwanag at banal na langis. Habang sumisigaw ito sa sakit, nagpatuloy ang albularya sa kanyang dasal. Mas malakas, mas madiin. Pumikit ang bata. Umungol ng mahina. At sa isang iglap, sumabog ang anino at nagmistulang usok na nawala sa hangin. Tahimik, walang ingay. Nawala ang malamig na simoy. At ang kandila'y muling nagliyab. Nakahinga ang bata. Dahan-dahang dumilat. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming gabi, binigkas niya ang salitang inay. Niyakap ng ina ang anak. Umagulgol sa tuwa. Ngunit ang albularya ay hindi ngumiti. Tiningnan niya ang bintana. Ang kagubatan ay tahimik, ngunit hindi kailanman ligtas. Binigyan niya ng langis ang ina. Pinayuhang huwag bubuksan ang bintana sa gabi at ipahid gabi-gabi ang langis sa noo ng bata. Bago sila tuluyang lumisan, ang huling salitang binitawan ng albularya. Ang mga nilalang ng dilim ay hindi nawawala. Sila ay nagkukubli, nag-aabang. Kaya't habang may liwanag, protektahan mo ang iyong anak dahil darating ang gabi na mas malakas sila kaysa panalangin. At muli, bumalik ang albularya sa kanyang katahimikan. Sa ilalim ng buwan, habang ang hangin ay muling umiikot sa paligid ng kanyang kubo, naghintay siya dahil alam niya ang dilim ay babalik